Kailan ba huli? Hindi nagkaroon ng guest preacher dito. Hindi ko na maalala eh. 2018? Okay, 2018. I believe that's 2018. So, tagal na pastor, mga 8 years, mga almost 8 years na, di ba? So, tagal-tagal na. And, marami nangyari bakit hindi na kami nagawa makapag-invite. And as you know, everyone here is, hindi tayo basta-basta nag-i-invite ng preacher galing sa labas. Because, ang dami ng preacher dito sa church. Ang dami preacher, ang dami ano, di ba? Ang dami dito, ang dami nakadaming nakalinya. Okay. Sabi ko nga, pastor, sabi ko nga, training ground ng mga preachers. Yan, training ground. Marami po. Ngayon, sa mga hindi po nakakaalam, si Pastor Nathaniel, yan po, nakita niyo naman yung gwapong pastor na nakaitim ng jacket. Yun, okay. Okay. So, si Pastor Nathaniel ay pamangkin po siya ng leader namin dati ni Kuya Warren. Ayan, ni Pastor Franz, ni Kuya Franz. So, pamangkin siya. So, siya ay panganay. Ikaw yung panganay, no? Opo. Ayan. Siya yung panganay na anak ni Bishop Anthony Montaño. Siya yung nag-share ng gospel sa akin sa pamagitan ng youth gathering. Nag-preach na rin siya sa atin. Siguro year 2017. I believe that was 2017. So, nag-preach na siya dito. Ganito rin setup. Nagturo din siya ng Saturday. Nagturo din ibig sabihin yung father niya, nagturo din dito ng Saturday. Tapos kina Sunday yan, gano'n din pre-preach. So parang gano'n din yung gagawin ni Pastor Nathaniel. Tuturo sa atin ng Sabado, bukas. Siya rin yung speaker natin. Okay? So, nakaka-amaze lang papaano inaano ng Lord. Gumagalaw ang Panginoon. But, ito yung isang bagay before ko tawagin. Hindi ko nakasama sa Dulos si Pastor Nathaniel. Kasi nung dumating ako sa Dulos, pa-exit na sila. Pa-exit na sila noon. Pero may mga pagkakataon, hindi ko alam kung naalala mo itong pastor, pero may mga moments nakikita tayo sa Encounter God Retreat. May mga moments nakikita tayo sa Encounter God Retreat. Nasa ibang church ka na, dala ko yung mga delegate ko, di ba? Pag may delegate ka, may disciple ka, kasamahan mo. Sa'yo ba sa Bethel? Oo, sa Bethel. Oo, nagkikita kami, siguro twice. Kikita kami doon. So, tagal na nun. Tapos nakikita kami doon, si Pastor Nathaniel, kabataan pa nung time na yun. Ayan, ganyan. Kikita kami. So, sino mag-aakala, fast forward tayo, many years after that, now he's here and he's going to do, God will use him and their family and yung wife niya mamaya sa pastora to speak the word of God, to minister to us, and I believe may gagawin na dakila ang Panginoon through this man. Amen ba? Amen. So, tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, ready ka na ba? Ayan, ready ka na. So hopefully, that we're ready, we're prepared for what about the Lord to do today. So, no further ado, so tawagin ko na si Pastor Nathaniel. Amen. Salamat po natin. Ayan, praise the Lord. Oo, kahit saan. Ayan, sige po. Siguro bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna yung manalangin. Let us close our eyes and let us pray. Hallelujah. Father in heaven, we thank you for your goodness, Panginoon. Maraming pong salamat at pinagkakatiwala po namin sa inyo, Panginoon. Ang amin po mga pag-uusapan ngayong buong araw po na ito. Pinagkakatiwala po namin sa inyo, O Diyos, ang buong maghapon. Open our hearts, open our minds, O Lord, and make us ready to receive your word. Make us ready, Lord, not just to be hearers, but to be doers of your word. Help us not just to learn, but to experience you, Panginoon, sa buong maghapon ito. We love you, Lord. We thank you. We honor you. We praise you. This is our prayer in the name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen. Malakas ang palakpak po para sa ating Panginoon. Praise the Lord. Ako magtuloy-tuloy. Tinatawagan ko po ang aking mga anak, Noah, Judah, and Elisha. Luke chapter 4, verse 18 to 19. Ayan, nandiyan pa yung mga gwapo kong anak. Ayan, praise the Lord. Oh, come on, come here, kuya. And Judah. Ayan. Yung po aking bunso, medyo buyoy-buyoy pa kaya ano pa. Pero kasama na rin yan, kasama na rin. Come on, Judah, Noah. You recite Luke chapter 4 and then Judah will recite Go. Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor.
He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty to those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Jesus Christ is my Lord, and His Christ the Lord. Wonderful armor of God. The helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the belt of truth, the sandals of peace, upon the shield of faith, and the sword of the Spirit. We are covered by the full armor of God. Salamat. Thank you very much. Praise the Lord. No? So, yan po ay practice talaga po nila yan. No? At dahil mahal na mahal nila si Pastor Mike, talagang memorize po nila. Praise the Lord. So, ngayon po umagang ito, para po sa ating first topic, first session, I want to talk about the biblical foundation of apostolic ministry. The biblical foundation of apostolic ministry. Alam niyo po, I believe that the church is now entering in a new season or a new era, which is what we call the apostolic ministry. Ibinabalik tayo ng Panginoon ang Christian church in this generation. There is a need for us to go back sa original na panawagan ng Panginoon, which is what we call the apostolic ministry. Pakisabi nyo nga po, apostolic ministry. Apostolic ministry. And ito po ay hango doon sa recite ni Noah sa Luke chapter 4, verse 18 to 19. So let me read it once again. Pero this time basahin natin sa King James Version. No? Sabi nila, mas banal ba pag King James? No? Mas malalim no? So, sabi sa King James Version, "The Spirit of the Lord is upon me, for He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord." No? And I believe na ang anointing ng Panginoon, ang pagkilos ni Lord ay dumadaloy, and He is doing a new thing sa church. Sino po dito naniniwala may bagong pagkilos, may bagong anointing na nire-release ang Panginoon sa church? Say amen. No? Now, so kung simulan dito, a small lifeguard station. This is a story. No? At tignan natin ano matututunan natin dito. There once stood a small lifeguard station along a stretch of rugged, beautiful coastline. The ocean in the area was stunning, napakaganda ng dagat, but deadly. Hidden rip currents and unpredictable tides had taken many lives. So the community banded together and built a lifeguard station right on the shore. It wasn't glamorous, just a simple wooden building on stilts and a long ramp leading to the stand. So, to yung beach. So naglagay sila ng lifeguard station para may tatambay na lifeguard to make sure that everything is safe. But it had one mission. Pagkasabi mo, one mission. Isa lang ang mission ng lifeguard station. Watch the water and save life. And save a life. Yun lang ang gagawin dapat. Yun ang purpose nitong tinatawag natin lifeguard station. Watch the water and save lives. Na mamaya, babalikan natin yan. Yung lifeguard station na yan. Pero gusto ko munang may pong experience ko na gusto ko i-share sa atin. One time, bago po kasi ako naging pastor, ako po ay drummer sa church. So, nagda-drums po ako. And one time, practice po ng music team Saturday. And hindi po ako yung naka-assign. 4 kasi kaming drummer sa church. So, may ibang naka-assign. Pero pumunta pa rin ako. No?
para lang sumama, makibanding, tapos yung drummer kasi na magda-drums, bago lang, so i-assist ko siya. So nung nandun ako, nagpa-practice yung band, tapos nag-a-assist ako, nakikisingit ako dun sa sound booth, kunwari may alam, pero tingin-tingin lang. Maya-maya, pinatawag ako ni Bishop Anthony sa kanyang office. Yung office po ni Bishop sa church, ito yung pinaka-hall, sa likod ng hall. Ang daan, lalabas ka ng pinto, tapos may hallway sa gilid, paangat dun sa office ni Pastor. Pinatawag ako, sabi, Kuya Ayel pa eh. Kuya Ayel, ang nickname ko, parang ko si Nathaniel. Ang aking nickname, Ayel. So, may sabi like, tawag ka ni Pastor. Pastor pa siya. Tawag ka ni Pastor. Sige, pupunta ako dun sa office. Pagdating ko dun sa office, sabi ko, Pastor, bakit pa? Kasi po yung pastor ko, tatay ko rin. Sabi ko, paano po yun? Tawag din daw ako. Sabi, halika dito. Di punta ako. Nilabas si pastor yung tumbler niya, ni Bishop yung tumbler niya. Bigyan mo ng tubig. Sabi, okay. Sige po. Yung water dispenser, andun sa church, sa hall, sa likod ng hall. Usually, mga water dispenser, sa likod ng hall yan. Yung sa inyo po, sa likod. Usually, sa likod ng hall. So, sabi ko, sige po, kinuha ko po yung tumbler, tapos naglakad ako dun sa hallway, pa-entrance dun sa church. And nung nagre-refill ako ng tubig, bigla may lumapit sa akin, Kuya Ayan! Kamusta bro? Ayot! Galing sa school, sa ikipagkwentuhan sa akin, di kwentuhan kami. So hindi, dadalhin ko lang to kay Pastor. Tapos umapunta na ako, biglang naririnig ko yung banda, yung drummer, ibang kanta ata yung tinutugtog. So nung narinig ko, pinuntahan ko, sabi ko, bro, ganito yan. Ina-assist ko yung drummer. Kasi bro, yung beat mo nasa ganito, 2, 3, 1, 4, gulo-gulo. So tinutulungan ko siya, tapos nung nagda-drum na, pinabi ko, ayan, okay. Tapos nung pababa na ako ng stage, biglang may lumapit naman sa akin na nanay, na matagal nang hindi nakapag-church yung natin, ganyan. Siya, tita, kamusta po? Kwentuhan kami. Tapos, ang dami lang nangyari. Nung nandun ako sa likod ng church, pinapainggan ko yung music. Ang ganda ng tugtugan. Praise the Lord. Nakakatuwa naman. Tuwan-tuwa po ko, pinapainggan. Nakiki-headbang ako sa music nila. Tapos maya-maya, napansin ko, meron pala akong hawak. Tapos pagtingin ko, yung tumbler ni Pastor! Dali akong tumakbo. Umakat ako dun sa office. Pagkakat ko sa office, pagbukas ko ng pinto, andun si Pastor, dehydrated na. Hinintay ng tumbler. Pastor, sorry po! Sabi ko, na-distract ako. Sabi ko, ang dami po nangyari sa baba. Sabi ni Pastor, tagal mo naman kumuha ng tubig. Pambihira naman. Guys, sorry po. Na-distract ako. Ang mission ko, kumuha ng tubig ni Pastor. Ang problema, na-distract ako. Alam niyo po, the church has a mission. Amen. May mission ng church. Ang bawat simbahan ng Panginoong Hesus may mission. Now, nakakalungkot, may mga church, hindi kayo, sa iba, may mga ibang church, distracted sa napakaraming bagay, focus sa napakaraming bagay, nakakalimutan yung original dapat supposedly mission ng church. Nafo-focus o nadidistract, hindi focus nadidistract sa napakaraming iba't ibang mga gawain na hindi naman mali, hindi naman masama. Pero, hindi yan yung main thing. Pakisabi nga po, main thing. Na gusto ko pong pag-usapan natin ang apostolic ministry because I believe that this is the main thing that God wants us to do. God wants us to accomplish. The worst thing that can happen is not losing, but winning on things that does not matter. Ulitin ko po yun. The worst thing that can happen to us is not losing, but winning on those things that does not really matter. Nanalo ka sa napakaraming bagay, bandang huli,
palang kwenta yun. Sayang yung oras ko doon. Sayang yung panahon ko doon. Sayang yung buhay ko doon. Akala mo panalo. Pagdating sa huli, sayang. So ngayon, binabalik tayo ng Panginoon sa kanyang main thing, sa nais ng Diyos sa gawin natin. And this is the apostolic ministry. Now, I want us to understand the apostolic mandate. Understanding the apostolic mandate. Pag sinabi natin apostolic ministry, mga kapatid, apostolic ministry is the ministry carried out by apostles. Hence, apostolic ministry. Those who are sent ones, or the apostolic, term apostolic comes from the Greek word apostolos, meaning the one who is sent with a commission. Pinadala na merong commission. May mandate, may utos. Para ako kanina, sabi ni Pastor, sabi ni Bishop, kuha mo ang tubig. May commission, may utos. Diba? Mahalaga ba na tulungan ko yung drummer nung music team? Yes! Mahalaga ba na merong bagong youth, makipag-usap ako at i-fellowship ko? Yes! Mahalaga ba na merong tita na biglang dumating sa church? At yes, okay naman yun, walang masama doon. Pero yun ba ang mandate ko? Hindi, ano mandate ko? Ikuha ng tubig si Pastor. The apostolic mandate, it is the calling, the mandate of the Lord to the apostles. And Jesus Christ Himself modeled this apostolic ministry. Kung merong nagsimula at merong pinakaunang gumawa nito, ito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Jesus' mission statement, yung binasa natin kanina, di ba meron tayo sa corporate, may mga ano yan eh, mission statement, vision board. Nagawa niyo na ba yan? Mga vision board? Ano ang mission statement ng ating Panginoong Hesus? Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, the Lord Jesus Christ is talking, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captive and recovery of sight to the blind, to set at liberty to them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. This is the mission statement of the Lord Jesus Christ. This is why He came down on earth. Pastor, kala ba to die for our sins and to save us? Yes! Yan nga yun eh. To preach the gospel, to heal the sick, deliver the captives. Sisip pa tayo ng konti. Jesus' model for apostolic ministry, this moment in the synagogue at Nazareth, sa Luke chapter 4, you can check later, sa Luke chapter 4, verse 16 to 21, is considered the first public declaration of His mission. Dineclare ng Panginoong Hesus dito sa Luke chapter 4, verse 16 to 21. Okay, kanina binasa natin Luke 4, 18, 19. O, medyo lagyan natin ng context. Okay? Dineclare ng Panginoong Hesus ang kanyang declaration of His mission. Ano itong mission na to? Pag tinignan natin dyan sa Luke chapter 4, 16 to 21, first, the Lord Jesus Christ read from the scripture publicly. This is the first recorded time in the Gospels where Jesus reads scripture aloud in a public setting, declaring its fulfillment. Alam niyo po, sa synagogue, during their time, ang ginagawa talaga dyan, aloud, binabasa ang Torah specifically. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, first 5 books. Binabasa yan, public reading of the scripture. Kasi dati, hindi lahat may access sa Bible. Ang time nila. Hindi lahat may access. Ang may access lang dyan, mga high priest, mga scribes, religious leaders, yan lang may access. Ang ordinaryong tao, hindi nakakahawak ng scroll niyan kasi yung scroll niyan very valuable. Dati kasi wala pang photocopy.
Wala pang printer. Lahat sinusulat sa kamay. At yung mga scribes, nagsusulat niyan, very particular. May isang mali, walang eraser nun eh. Wala yung ano tawag yung puti, yung... Ayun, yung correction, ganyan. Walang ganun dati. Pag nagkamali, ay mali! Period lang dapat, kama yung nailagay. Tapon na yan. Ulit tayo sa simula. Ganun sila. Ganon ka-perfectionist. Kaya bawat scroll, napaka-valuable niyan. Kaya hindi pinapahalo ko kanino. Mga rabbi ang nagbabasa. During this time, dito sa Luke chapter 4, verse 16, the Lord Jesus Christ is considered a rabbi. So, publicly, he read the scriptures. Verse 2, he applied it directly to himself. Yung prophecy sa book of Isaiah, dineclare niya na ako to. Yung sinasabi dito, ako yan. In verse 21, the Lord Jesus says, today, the scripture is fulfilled in your hearing. That statement was a bold claim that it was the fulfillment of Isaiah's prophecy of the promised Messiah. Ano yung outline? Pasimplihin natin. Ano ba itong mission statement? Ano yung outline ng mission ng Panginoong Hesus? PhD. Sabi po, PhD. Hindi doctorate yan. Ang mission statement ng Panginoong Hesus, preach the gospel, heal the sick, deliver the captives. Preach the gospel, heal the sick, deliver the captives. If there is one thing that I want you to remember dito sa session, sa topic na ito, preach the gospel, heal the sick, deliver the captives. If there is one important thing that I want you to remember today, preach the gospel, heal the sick, deliver the captives. This is the mission statement of the Lord Jesus Christ, and this is the mission statement that the Lord Jesus Christ wants the church to do. The Lord wants you to preach the gospel. The Lord wants you to heal the sick. The Lord wants you to deliver the captives. At ito ay minodel ng Panginoong Hesus. In Mark chapter 1, verse 39 to 42, it says here, so he traveled throughout Galilee, preaching in the synagogues, driving out demons. A man with leprosy came to him and begged him on his knees, if you are willing, you can make me clean. Verse 41, filled with compassion, Jesus reached out his hand and touched him. I am willing. He said, be clean. Immediately, pagkasabi nga immediately, the leprosy left him and he was cured. So makikita natin dyan sa verses lang na yan, andyan na yung PhD. The Lord preached, sa verse 39. The Lord drive out demons. And verse 41, heal the sick. Preach the gospel, heal the sick, deliver the captives. Yan ang ministry ng Panginoong Jesus. That is the ministry of the Lord Jesus Christ. And hindi lang si Jesus Christ, hindi lang si Lord Jesus Christ ang gumawa nito. Ito ay ibinaba niya to the 12. Success without successor. Success is not success without a successor. Kung ang nakakagawa lang, yung leader lang, siya lang, eh di, ikaw na, diba? Ikaw lang eh. Pero ang Panginoong Jesucristo, hindi siya ganoon. Ha? Ang Panginoong Jesucristo marunong mag-delegate, marunong mag-empower. Yung preaching the gospel, healing the sick, delivering the captives, driving out demons, hindi lang si Lord Jesus Christ. He empowered His 12.
He commissioned the 12 apostles. In Matthew chapter 10, verse 1 and verse 7 to 8, He called His 12 disciples to Him and gave them authority. Pakisabi nga authority. Authority. Isa pa, mas malakas, authority. Authority. He gave them authority to drive out evil spirits and heal every disease and sicknesses. Grabe, oh. Binigyan daw ni Lord ng authority. Ano nangyari sa verse 7? As you go, preach the message. Ayan na naman. Inauthorize ka na, may authority ka, o ngayon, mag-preach ka na. Praise the Lord. Alam niyo po, isang matinding quality ni Pastor Mike. Kasi po kami ni Pastor Mike, marami na kaming series of copy fellowship eh. Nakakatuwa na he reproduces himself. Ano yung sabihin? O, sabi nga ni Pastor Mike kanina, ang daming preachers dito. Praise the Lord. Glory to God. Na hindi lang si Pastor Mike ang nagpe-preach. Maraming kayang mag-preach. Oh, praise the Lord. And that's good. Authorized. Ang Panginoon, si Lord Jesus Christ, He empowered, He gave authority to the 12, and then sabi ni Lord Jesus Christ, preach the message. The kingdom of heaven is near. Heal the sick. Raise the dead. Oh, grabe. Nakakita na kayo ng ganyan? Patay na nabuhay. Sino dito gusto matuto paano bumuhay ng patay? Ha? Nakakatawa lang yan, pero mga kapatid, ha? Wala yung posible sa Diyos. Amen. Ha? Kaya, naku, pag binuhos ni Lord ang anointing, huwag ka naman tatambay sa morgue na kihintay doon. Sino ang ano yan? Siyempre dapat yan may conviction sa Panginoon. May conviction. Now, ang sabi ng Bible, heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, and drive out demons. May authority talaga eh. Binigyan ng power. Binigyan ng anointing. Sabi mo nga sa katabi mo, you are anointed. You are anointed. At itong power na ito, itong ministry na ito, the Lord Jesus Christ is the head of the church. Amen. Amen. Ulit, the Lord Jesus Christ is the head of the church. Amen. Amen. And because He is the head, we are the body. Amen. Amen. Eh siyempre, kung anong mission ng head, yun ang mission ng body. Kung anong anointing ng head, yun ang anointing ng body. Amen. Amen. Hindi naman pwede na general, ulo lang general, yung katawan hindi lieutenant lang yung general, yung katawan lieutenant lang yung ulo lang general. Hindi! Buo yan! So kung anointed ang head, tatalo yan, anointed ang body. And we are the body of Christ, we have this anointing. Amen? One time, nag-preach ako sa church. Ako po kasi ay nagpapastor sa church po natin sa Commonwealth. Diyan po sa may Commonwealth. Oo. Alam ka naman sa Commonwealth, yung church sa Cubao, no? Ako po ay nagpapastor sa Commonwealth. Pero one time po, ako po ay naimbitahan mag-preach sa main church. Ang main church po namin, Christ Rock, ay sa Bulacan, San Jose del Monte. And one time po, ang aming pong Bishop Ton, ay nag-mission, nagpunta sila sa ibang bansa na, Hong Kong ata or Japan, I think. Ako po ang naatasan na mag-preach sa main. So nag-preach po ako, and ang topic ko pa noon, naalala ko, worship. Worship, hindi nata, yung kanta no, brother. Nag-preach ako noon sa main, nag-preach ako about worship. And meron pa noon, ang ending pa namin, nag-gitara pa ako. Kunwari, marunong. Nag-gitara ako, sa praise and worship kami, heart of worship pa yung kinanta, talagang feel na feel namin. After nung Sunday service, tawag po namin Super Sunday. O bukas may Super Sunday na. Yeah. After po nung Super Sunday, naging kaugalian po namin sa church, pagkatapos ng service, lunch fellowship, kainan. Okay, kasi ano rin yan natutunan din namin yan kay Jesus Christ Si Lord Jesus Christ, tuwing may kainan, kaya natawag siyang glutton
Kasi tingin kayo dyan, kain to kung saan mapunta. Okay, ganun kasi si Lord Jesus Christ. So, kami sa church, ganun din. After na service, kainan. One time, after no service, di tapos na po ako mag-preach, nakaupo ako sa may harap, and yung hospitality ministry, dinalan po ako ng lunch. Pastor, kain kayo. Andyan po, sarap ng pagkain, tinolang manok eh. So, inaayos ko na yung pagkain ko, nilalagay ko na yung sabaw. Nung susubo na ako, biglang may lumapit, Pastor! Uy! Makain eh. Uy, Pastor, magpapapray po. Sabi ko, bakit ano nangyari? Pastor, kasi may kasama siya eh, first timer na lalaki. Sabi, Pastor, hindi namin alam kung ano nangyayari. Sabi, bakit? Dinala sa harap. Sabi, Pastor, papapray. Nung tinitignan ko yung lalaki, nakaganon. Sabi ko, lasing ba yan? Nasa church, bit lasing. Iba yung tsura talaga eh, medyo namumutla, may sakit pa, hinahawakan ko rin dito. Hindi naman mainit, malamig na eh. Tapos sabi, Pastor, magpapapray. Bakit? Kasi po kanina, bago matapos yung service, nung nagkakantahan, gusto na umuwi. Eh sabi namin, wag mo na umuwi, tapusin mo na, matatapos na. So nag-stay siya. Eh kaso, nung daw, hindi na daw mapakali, tapos nginginig-nginig. Alam ko na to. So nung nandun, sabi ko, sige, pag-pray kita. Okay lang ba? Oo, okay na, okay. So pinag-pray ko po, pinatungo ko ng kamay, and then nag-deliverance na po kami. Nung kainitan ng prayer, umiiba yun. Nung ganon. Sabi ko, iba na to. Sabi ko pa dun sa isa, tita, kumain na ba to? Tumata. Iba na yung tsura eh. Tapos nung tumatagal, ganon. Okay ka lang ba bro? Tinitignan ko. Sa madaling sabi mga kapatid, may nagmanifest. May karga. Ay pag sinabi po natin may karga, sabihin may pagkilos ang demonyo sa kanyang buhay. Sa madaling sabi, tumakbo ang deliverance. May mga earthbound spirits and kung ano pang mga spirits. And isa sa mga siya ay nakulam. Alam niyo po, ang mangkukulam, ang witch, totoo sila. Totoo po, totoo. Dami na po namin encounter sa witch. No? Dati, ang mangkukulam, mga nakaitim, may mga sombrero, Ngayon po, ang mangkukulam, iba na. Modern na sila. Sa Facebook na yung iba. Hindi totoo. May page pa eh. Yung iba may... Totoo na po. Akala kasi, ngayon, ang mangkukulam ngayon, normal lang. Hindi mo alam, nakasalubong mo sa mall. Normal lang silang tao. Pero, nagka-cast sila ng mga spells. Nagano ng mga sumpa. So itong kapatid natin ito, nakulam. Nung dinideliverance po namin, medyo nag-hysterical, talagang, mga ganun na. So kinaka-cast out natin, siyempre, kailangan ma-deliver eh. Aba, nung medyo tumatagal na, may mga nakas, daming karke. May mga kasas, biglang tumayo. Nung tumayo, nagsisisigaw. Talas, akin to, akin siya, akin. Sabi ko, hindi sa'yo yan. Sabi ko sa kanya, alam ko at alam mo na hindi siya sa'yo. Kay Lord siya. Kailangan ka umalis dyan. Hindi, akin siya! Mga ganun. Bastos ko, nalinig ka pa. Maya-maya, tumayo! Tumayo! Siyempre, tumayo din ako. Alam mo na, tanong kami. Tumayo din ako. Sabi ko, ano ba gusto mo, no? Inawakan ko, pinagpipray ko lang. Dahil nagwawala, yung mga ibang lalaki, kasi mga patid, isipin nyo, kakatapos na ng service, andun pa yung mga member eh. Nagkakainan kami. So, nung may nagwala, nagkagulo. Pero syempre, may mga lalaki tayo dun sa church, hinawakan. Hinawakan nila, tapos talagang pumipiglas. Nung hawak kong ganyan, pinagpipray ko, nagwawala. May impression ng Panginoon. Sabi ko doon sa mga lalaki, bitawan nyo. Hindi, pastor, nananakit eh. Bitawan nyo. Bitawan nyo. Binitawan. Nung bumitaw, susuntukin ako. Nung bumitaw ka, umaamba. Tapos, sabi ko, huwag kang mananakit in the name of the Lord Jesus Christ.
Nung hindi niya ako tumakbo! Tumakbo papuntang exit! Eh yung mga naalala niyo, naandun si Lola Aleli, andyan po yan, nandun yan eh. Tumakbo ng pa-exit. Eh sakto, yung exit ng church, andun sa likod, tatakbo palabas. Eh nasakto, meron po kaming member na senior na, si Sister Mercy. Nung time na yon, isa siya sa mga nagpe-prepare ng pagkain. Eh, yung iba tapos sa kumain, naghuhugas sa mga plato, ganyan-ganyan. Yung demon possessed, lalabas sa pinto, sakto naman si Sister Mercy papasok. Pagpasok ng ganyan, nakita niyo yung demon possessed papunta sa kanya. Ito si Sister Mercy, malakas ang loob. Gumanon. Sabi ko, matindi. Hinarangan yung pinto. Pero dumating na uli yung mga lalaki, hinawakan nila uli yung demon possessed. Tapos pumipiglas talaga malakas ang pumipiglas talaga. Tapos ako nakatayo ako sa may harap, tinitignan ko ano mangyayari. Yung demon possessed tumingin sa akin. Tapos susugutin ako. Lumapit, susugutin ako. Eh nung susugutin ako, nagpe-pray na ako, Lord, ano gagawin ko dito? Susugutin ako, inutusan ko. Sabi ko, in the name of the Lord Jesus Christ, huminto ka. Stop. In the name of the Lord Jesus Christ. Kitang-kita ko, mga kapatid. Tumatakbo yung demon possessed. Biglang, hindi na siya makagalaw. Oh. Tapos sabi ko, in the name of the Lord Jesus, huwag kang mananakit, ha? Huwag kang mananakit. Kitang-kita ko, mga kapatid, yung kamay ng demon possessed. Gusto niyang minumura pa nga ako eh. Hindi ko lang masabi sa mic eh. Minumura ako eh. Boom! Jump, 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 jump. Tapos nung gumaganon siya, sabi ko, buti pa itong demon possessed obedient eh. May iba, hindi naman possessed hindi. Ito possessed obedient. Na madaling sabi mga kapatid, kitang-kita namin yun. Merong authority. Nung sinabing stop, stop siya eh. Sabi, huwag ka mananakit, huwag ka mananakit. Eh, nagsisisigaw. Ah! Sabi ko, I forbid shouting. Huwag ka maingay. Ha? Huminto rin eh. Bakit? May authority. At ang authority, galing sa Panginoon. Amen. Kapalampakan natin si Lord. Hindi dahil kay pastor, hindi dahil mas malakas yung boses ko, hindi. Pero dahil sa Panginoon, meron kasing authority na ibinigay sa'yo. Sabihin mo ulit sa katabi mo, you are anointed. You are anointed. You are anointed. Meron kami naman experience sa Commonwealth naman, dinideliverance namin, magpapakasal eh. Ikakasal ko, bago yung kasal, may counseling. Bago sila ikasal. Huling session nung counseling, 4 na session, huling session, magdi-deliverance kami. So, dineliverance ko yung ikakasal na dalawa. Nung pinagpe-pray ko, actually si Pastora Jessica, yung aking wife, yung napakaganda kong wife dyan sa likod. Siya yung nagpe-pray dun sa babae. Yung babae, mga kapatid, may karga. Nung pinagpe-pray ni Pastora Jessica, yung liig gumaganon. Eh, no, Pastora, andyan po yung wife ko. Kumagay, naka-video eh. Hindi na natin pwede palabas eh. Nung pinagpe-pray niya, yung liig ng babae gumaganon. No, inaalalayo ka, baka umikot eh. Kasi gumaganon talaga. Pero nung sabi na may utusan mo, wag, hindi pwedeng ganyan. Kasi yung, although may demon po siya sa loob, pero syempre yung katawan ng tao, nasasaktan, nasasaktan, nadadamage. So gumaganon yung babae. Eh, inutusan din ni Pastor Diyos. Diba? O steady lang. I forbid pain. Stop. Makita tayo, gumagano. Gumanong bigla. Hindi, pero totoo, parang pagkwentuhan natin, parang ginagawa ko lang po approach comedy, pero nung time na yon iba. Bakit? Kasi may authority. Ang gusto ko po ipakita sa atin, you are authorized. You are authorized. O, sino dito gusto makakita ng napopossess? Ha? Okay, matatakot. Alam niyo, ang gagawin ng kaaway, maglalagay ng takot. Kasi pag the moment na nagkaroon ng takot, paralyzed ka na. So dito naranasan mo yung natakot ka, hindi ka makagalaw. Di ba? Naalala ko, noong una akong time na hinabol ng aso,
Hindi ako makagalaw eh. Hindi ako makagalaw talaga. Lahat ng kalaro ko, malis na eh. Ako talaga, hindi ako makagalaw. Eh, ang sabi nila, pag hinabol ka ng aso, umupo ka daw. Ang hirap naman tumakbo nakaupo. So, nakagalaw ako, hindi ko talaga alam gagawin ko. Nung natakot ako, hindi na ako makagalaw. Alam nyo, ganun ang gagawin ng kaaway. Maglalagay ng takot sa mga Kristiyano para hindi ka na makagalaw. No? Pero ang sabi ng Bible, greater is He that is in us than he who is in the world. So ang gagawin natin, mga kapatid, we need to apply and we need to practice the authority and the anointing that the Lord has given us. So pag nag-pray tayo, nag-pray ka ng may sakit, pag-pray mo talaga. At pag-pray mo, gumaling. Amen. Diba? Hindi yung, Lord, kung kalooban mo, Lord, na gumaling, kung gusto mo lang, Lord, kung hindi, okay lang. Hindi ka noon. Ano ba naman prayer yan? Lord, kung gusto mo lang, Lord, kung hindi, okay lang. Hindi ka noon. Ito, tignan niyo Bible niyo mga kapatid. Walang may sakit na lumapit sa Panginoon na hindi niya pinagaling. Amen! Tingnan niyo Bible. Wala kayong makikita na may sakit, lumapit kay Jesus Christ. Lord, kahit nasabi ni Lord, hindi ko kalooban. Magdusa ka. Walang ganon! Lahat ng may sakit na lumapit sa Panginoon, pinagaling niya. So, ibig sabihin, nais ng Panginoon yung kagalingan. Kaya ang PhD, heal the sick eh. So, pag nanalangin ka ngayon ng may sakit, ipanalangin mo talaga, i-declare mo gumaling. O kung paano gumaling, bahala na si Lord. Basta ikaw, nananampalataya, kagagaling yan. Alam ko gagaling yan. Di ba? Kung paano siya gagaling, ikaw na bahala. Pero ako nananampalataya, gagaling yan. Hindi ka na panalangin eh. Di ba? Bakit? Kasi kalooban ng Diyos yan. So itong authority na ibinigay sa atin ng Panginoon, ibinigay ito sa 12. At sa Bible, pag tinignan natin, ibinigay din and expand itong commission na to sa 72. Sa 70, I'm sorry. Sa 72. Luke chapter 10, verse 1, verse 9, and 17 to 19. After the Lord Jesus Christ appointed 72 others and sent them 2 by 2 ahead of Him to every town and place where they're about to go. Heal the sick. Say the kingdom of God is near. Oh, heal the sick. Preach the gospel. The demons are subject to us in your name. So makikita natin, ito talaga ang nais ng Diyos, ito talaga yung gusto ni Lord na gawin natin. Preach the gospel, heal the sick, deliver the captives. Preach the gospel, heal the sick, deliver the captives. Pwede ba sabay-sabay natin i-declare? Preach the gospel, heal the sick, deliver the captives. Mark chapter 16, verse 15. He said to them, go into all the world, preach the good news to all creation, and these signs will accompany those who believe in my name. They will drive out demons. They will speak in new tongues. They will pick up snakes in their hands, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people, and they will get well. Andiyan na naman yun. Preach the gospel, heal the sick, deliver the captives. Ang Panginoon, nais niya, bawat isa sa atin, gawin ito at matutunan ito. This is the apostolic ministry. Preach the gospel, heal the sick, deliver the captives. Hindi ito para kay pastor lang. Hindi ito para kay pastor lang, para sa bawat isa sa atin. Minsan kasi pag may mga ganyan, tawagin si pastor. May napoposes, tawagin si pastor. May sakit, tawagin si pastor. May sipon, tawagin si pastor. Lahat eh. Tawagin si pastor. Eh si pastor naman, siyempre, always available. Eh, mahal kayo ng pastor nyo eh. Love kayo ni Pastor Mike eh. Kaya lagi siya available para sa inyo. If you need prayer, andyan si Pastor Mike. Pero, maawa naman kayo sa pastor nyo.
Hindi lang siya. Kaya mo rin. Kailangan ng prayer. Ikaw, you are anointed. You are commissioned. Nais ng Panginoon ito sa atin. The early church, the first century church, ginagawa nila ito in Acts chapter 5 verse 12. Ang sabi, the apostles performed many miraculous signs and wonders among the people. Crowds gathered also from towns around Jerusalem, bringing their sin and those tormented by evil spirits, and all of them, hindi some of them, hindi most of them, all of them were healed. So makikita natin, the early church, ito talaga yung ginagawa nila. May mga miraculous signs, may mga miracles. Pag sabi po miracles. Ang daming milagro ng early church. Na nakakalungkot, in the modern church, hindi sa inyo, sa iba. Walang miracle. Nawala yung dalawa. Ang nangyayari lang, preach the gospel. Okay naman yung preach the gospel. Paano yung heal the sick? Paano yung deliver the captives? Hindi lang tayo tinawag ng Diyos to preach the gospel. That's just part of it. That's important. Discipleship, evangelism, that's important. We also do that. That's extremely important. Pero hindi lang yun eh. Dapat sa simbahan may mga miracles na nangyayari. Lagi, dapat. Kasi mga kapatid, kung wala ng miracle, puro motivation na lang tayo, ano pinagkaiba natin sa iba? Di ba? Kung kailangan mo encouragement, nakukuha mo rin sa iba yan eh. Kung kailangan mo lang motivation, manood ka sa YouTube, ang dami. Anong kaibahan ng simbahan? Anong kaibahan ng church? Bakit ko kailangan pumunta dyan? Ano meron dyan? Narinig nyo na yun? May invite ka, ganun sabi. Ikaw pupunta, anong mahihita ko dyan? Anong mapapala ko pag pumunta ko dyan? May pera ba dyan? Ganyan yun eh. Anong meron dyan? Ang sinasabi lang nila, anong meron dyan, anong ino-offer niya na hindi ino-offer ng iba. Na minsan, hindi, wrong motive ka eh. Dapat hindi mo inisip ko anong ma-offer sa'yo, anong ma-offer mo kay Lord. O, tama rin naman yun. Totoo naman yun. Dapat yun ang puso natin, how can we serve the Lord? Pero yun nga eh, to answer that question, anong meron sa church na wala sa iba? Ito nga eh. Preach the gospel, heal the sick, deliver the captives. Ang sabi ng Acts 19:11 to 12, God did extraordinary miracles through Paul, the 12, so that even high-end chiefs and aprons that had touched him, handkerchiefs and aprons that touched him, were taken to the sick and their illness were cured. Grabe. The evil spirits left them. Kahit yung mga aprons, yung mga aprons and handkerchiefs, nadikit lang. O dito nagsimula yun, nauso yun, yung mga panyo-panyo na punas-punas. Pag pinahid, gumagaling. Diyan galing yun eh. Puri mo nakuha pa ng mga ibang relihiyong pa sumalo. Tayong Christian sa atin galing yun eh. O hindi ko sinabing kumuha kayo handkerchief, punas siya kay pastor, gagaling. Hindi yun na sinasabi ko. Ang sinasabi ko, miracles. Dapat may mga milagro na nangyayari sa simbahan. Dapat laging may kakaibang ganap sa church. Amen. Acts chapter 8, verse 6 to 8. When the crowds heard Philip and saw the miraculous signs he did. O yan na naman, miraculous signs na naman eh. Gusto talaga ng Diyos gumagawa ng milagro sa simbahan eh. They all paid close attention to. Pag yung minsan nagpipreach ka, nag-share ka ng gospel, hindi ka pinapakinggan. Sino na yan? Nag-share ka ng gospel, pinipreach mo si Lord Jesus Christ, yung mga tao ayaw makinig.
Pastor, tigas ang puso talaga. Dapat talaga yan. Fasting talaga dapat yan. Totoo naman. Pero nyo, bakit minsan ayaw makinig? Try mo, gawa ka ng miracle. May kinig yan. Pag may nakakita ng milagro, may kinig yan. Meron kami pinag-pray ni Pastora Diyos. Lola ng member namin. Meron kami member na yun. Tago na lang natin sa pangalang Jason. Dahil talaga yung pangalan niya. Yung youth namin na yun, may lola. At yung lola may sakit sa baga. Tapos hirap na maglakad. Hirap na maglakad. E ngayon, sabi niya, Pastor, pa-pray po, papapray. O sige, dali niyo sa church, sa Saturday, andiyan kami sa church. Punta mo yung lola mo, pag-pray natin. Ay hindi, Pastor, hirap na po maglakad. Nag-i-stay na lang doon sa 3rd floor ng bahay nila. At hindi na makababa, hindi na makalakad. Sabi, nag-usap kami ni Pastor, sige, puntahan na lang natin. Lapit lang naman, siguro mga 3 blocks away from the church. So walking distance na. So sige, puntahan na lang namin. So madaling sabi, pinuntahan namin ni Pastor Jess. Tapos nag-deliverance kami. Akit kami doon sa 3rd floor. Nakita namin yung lola. Andun lang, nakaupo doon sa may parang sopa. Pinag-pray namin. Nung deliverance ko, may karga. Hindi nag-cast out. Habang nag-deliverance ako, yung apo, yung member namin, nasa may gilid eh. Pinagpe-pray ko yung lola eh. Habang pinagpe-pray ko yung lola, yung apo nanginginig. Yung lola pinagpe-pray ko, pero yung apo sa gilid, gumaganyan. Sabi ko, wait lang. Ito pinagpe-pray ko, ba't yun nanginginig? Yung lola, wala alam, ganyan lang. So pinagpe-pray ko, nagkakasat ako. Sabi ko, iba, ito nanginginig. So ginawa ko, pinag-pray ko rin yung apo. Nung natapos ko yung lola, pinag-pray ko. Sabi ko, halika nga dito, nanginginig ka. Wala bang aircon, wala electric pa, nanginginig ka. Pinag-pray ko po siya, si Jason. Nung pinag-pray ko si Jason, ayun na nga, nag-manifest. Ito pala, out of desperation. Kasi nga may sakit sa bagay yung lola, kawawa naman. Out of desperation, yung lola, dinala nila sa albularyo. Itong albularyo na sabi ko, paano nyo po nakilala itong albularyo? Pasok nakita namin sa Facebook, ang daming followers. Hindi, totoo yan, mga asawa ko. Ayan, sa Pastor Jess, tanong nyo sa kanya. Totoo! Sabi ko, bakit po? Kasi yung albularyo, taga Batangas pa. Dinala pa nila yung lola sa Batangas. Trinabil pa nila papuntang Batangas. Sabi ko, bakit po? Paano nyo nakilala? Nakita lang sa Facebook, Pastor. Maraming followers, may mga video, nagpapagaling. Oh, may check eh. May blue check eh. Dinala nila ito yung lola. Mga kapatid, yung mga albularyo na yan, minsan parang tawa-tawa, nakakatawa lang, di ba? Parang, ano ba naman yan? Pero mga kapatid, that is a demonic practice. That is a form of witchcraft. Yung mga albularyo na, akala natin harmless, baliwala. Witches din yan. So dinala nila doon yung lola, nako. Nung pinagpipray ko yung apo, doon na-reveal eh. Nakausap ko pa yung albularyo na taga Batangas. Doon sa apo. Sabi ko, itong lola, bakit ganito? May sakit. Sabi nung albularyo, sila lumapit sa akin. Ang nagsasalita yung babae ha. Kausap ko yung albularyo sa Batangas. Sila lumapit sa akin. Hindi ko naman kilala yung mga yan, sila lumapit. Kumagal. Anong pinagpe-pray ko, ayaw umalis. Sabi ko, tanggalin mo lahat ng sumpa na nilagay mo dyan. Hindi pwede yan. Sa Diyos to, hindi pwede yan. Sabi, hindi. Lumapit sa akin. Paulit-ulit ka. Sabi ko, hindi. Kailangan tanggalin mo yan. Ayaw. Tikas ng mukha ng albularyo. Back to normal ko muna. Back to normal muna. Sabi ko, bakit ayaw? Ibig sabihin, may stronghold. May pinangahawakan yung mamukulam dun sa buhay ng lola. Sabi ko, ano po bang nangyari doon sa Batangas? Bakit po ganyan? Napag-alaman namin. Out of desperation ng pamilya. Dinala dun sa albularyo. Yung albularyo, negosyante, binentahan sila ng anting-anting. May suot na kwintas at saka bracelet. Sabi ko, binentahan. Magkano po ang bili nyo dyan?
Pastor, 20,000. Sabi ko, nakapirahan pa kayo. Sa isip-isip ko, sana dinonate na lang sa church. 20,000. So, asan po yung ito, Pastor? Suot-suot pa ng lola. Pinagpe-pray ko, suot-suot niya po yung ting-anting. Sabi ko, Nay, tanggalin niyo na po yan. Maming tawag namin maming. Maming, tanggalin niyo na po yan. Tinanggal, pati yung bracelet, tinanggal. Tinabi ko muna, pinag-pray ko, tapos tinabi ko muna. O-pray tayo ulit. Ha? Itakwil niyo na po yan, yung mga albularyo. Sa demonyo po yan. Huwag po kayo maniniwala. Hindi, maniwala kayo, totoo sila. Pero, sa demonyo po yan, masama yan. Kung hindi, mali po yan. So, pinag-pray ko. Itakwil po natin yan, hindi pwedeng ganyan. Opo. Nung pinag-pray ko, after noon, nung pinag-pray, wala, okay na. Wala na, yung albularyo, natanggal yung yabang. Kanina, mayabang eh. Kasi may stronghold siya eh. May pinangahawakan siya eh. Naniniwala sa akin itong mga to. Pero after that, wala na. Madaling sabi, napalayas na. Natanggal, tinanggal yung sumpa. Alam niyo mga kapatid, ito testimony. Pinag-pray namin yon Friday. Thursday ng gabi. Galing kaming Bulacan, pumunta kami Commonwealth para ipag-pray doon. Thursday ng gabi. Saturday, may prayer meeting kami, tsaka practice ng music team. Pumunta kami sa church. Pagpunta namin sa church, nakita namin si Mameng, nandun kasi malapit lang yung church, bahay nila sa church eh. Nakita namin si Mameng, sa garahe nagwawalis. Amen! Baka natin si Lord. Sabi namin, Mameng, ano nagawa mo dyan? Pastor, ang dumi na dito eh. Ang dumi na. Nagwawalis sa garahe. Sabi namin, Mameng, mag-church po kayo sa linggo ha. Punta po kayo sa church. Pastor, andyan kami, punta kami. Alam niyo, Sabado yun, kinalingguhan. Andun si Mameng, andun yung tita, andun yung ate niya, andun yung pamilya. Baka natin si Lord. Tapos meron silang tita sa Japan. Nabalitaan yung nangyari kay Mami kasi binidyo ko, labang dinideliver sa video ko. Nalaman ng tita na nasa Japan, ang sabi ng tita, Pastor, ilan kayo dyan sa church? Bakit? Magpapadala po kong pagkain. Magpapadala po kaming Jollibee para sa mga bata. Aba, yung mga bata, kumain pa ng Jollibee. Nung kinalingkuhan na yun, may blessing pa na dumating. Listen, when the demons come out, the blessings come in. Kapag ka nagpalayas ka ng demonyo, the blessings will come in. Alam nyo, may milagrong naranasan, yung buong pamilya, andun sa church. Amen! Hindi ko in-invite yun. In-invite ko lang si Maming. Pero nakakita ng miracle eh. Nakakita ng milagro. Lahat sila punta sa church. Alam nyo, minsan kapag puro salita lang. Kasi people can argue about your doctrine. People can argue about what you believe. People can argue about your interpretation of the Bible. People can debate you with that. Pero paano i-debate ang miracle? Paano i-debate yung may sakit na nakalakad? Yung may sakit na gumaling? Paano i-debate yung patay na nabuhay? Paano i-debate? Hindi mo ma-debate yun eh. Miracles. No wonder, yung New Testament church, yung first century church, isang preaching ni Peter, 3,000 nakakakilala. And no wonder, the Lord added to their numbers daily those who are being saved. Hindi dahil magaling mag-preach si Peter, basahin niyo Bible, hindi magaling mag-preach si Peter. Ang magaling mag-preach si Paul. Magaling pa nga magsulat eh. Pero actually, si Paul nga rin, hindi nga rin magaling mag-preach. Nag-preaching si Paul, may nakatulog eh. Di ba? Nahulog sa bintana, pasok, di ba? Ibig sabihin, hindi pagalingan ng salita. Hindi yun ang labanan. Pero pag may miracle, maniniwala. Di ba nakakalungkot nga? Di ba? Nakakalungkot. Yung matanda, dinala pa sa albularyo, hindi dinala sa church. Naunahan pa tayo ng albularyo. May sakit, dun pa dadalhin. Ba't hindi sa pastor? Ba't hindi sa church? Kasi ngayon, nakakakita sila. Uy, pinagaling mo. Nakita, ina-upload pa sa Facebook eh. So, imbes na sa church dalhin yung may sakit, ito dinadala. Pero tapos na yun. Dahil ang church ngayon, binabalik din sa apostolic ministry. May milagro na ulit sa loob ng church. Amen? Amen. Binabalik ng Panginoon yan.
is the ministry of the Lord Jesus Christ and the ministry of the apostles. Even sa writings ng apostles, sa writings ni Paul, in Romans chapter 15 verse 19, by the power of the signs and miracles, through the power of the Spirit, the power of the Lord. Again, hindi ito sa atin, sa Panginoon. Ginagamit lang tayo ng Panginoon, ginagamit lang tayo ni Lord. So from Jerusalem all the way around the Illyricum, I have fully proclaimed the gospel of Christ. 1 Corinthians chapter 2 verse 4. My message and my preaching were not with wise and persuasive words, sabi ni Apostle Paul, but with a demonstration. Pakisabi po, demonstration. Demonstration. Ayan o. Ang mensahe ni Apostle Paul, ang mensahe ng gospel is not with wise and persuasive words, but it is with the demonstration of the Spirit's power. Again, kailangan talaga may demonstration, hindi lang pagalingan magsalita, hindi lang palakasan ng boses. Tanggapin mo si Lord! Tanggapin mo! Pastor Raya, matigas puso. Hindi lang ganun eh. Although, okay na magaling mag-preach, okay yan, that's good. Ako personally, I love preaching. Bata pa po ako. Actually, kaya ako po nung una, kaya ako gusto magpastor, kasi gusto mag-preach. Actually, yun lang tayo gusto ko gawin dati. Mag-preach. I love preaching. Pero nung nandito na sa ministry na ito, hindi lang pala pagandahan ng preaching. Hindi lang pagandahan ng points. Meron po akong 4 na point. Lahat po ito nag-start sa letter E at nagtatapos sa letter O. That's good. Wala, hindi mali yun. Tama yun. Pinaghahandaan, nagre-research, we become creative in our presentation. That's good. Walang masama doon. Pero dapat may demonstration pa rin ng power ng Panginoon. Ang magliligtas sa mga tao, hindi yung sinasabi natin. Ang magliligtas sa mga tao, yung kapangyarihan ng Diyos. Amen. Ito yung calling, ito yung panawagan ng early church. And I pray, ibalik ito. I believe binabalik na ito ng Panginoon sa atin ngayon. The apostolic anointing, the apostolic mandate, the apostolic ministry. Yun ang magkausap kami ni Pastor Mike sa Bat First Coffee. Habang umiinom kami ng masarap na caramel macchiato. Habang umiinom kami ng kape, pinagkikwentuhan namin ito. Yun nga ang aming realization. Nawala sa church. Nawala sa church. Ang church ngayon, pagandaan ng preaching, pagalingan ng music team. Wala namang masama. Galing ng music team, walang masama dyan eh. Walang masama. Okay yan, that's good. Dapat excellent tayo sa Panginoon. Okay yun eh. Pero hindi lang yun eh. Hindi lang yun. Hindi lang yun. Dapat may demonstration ng power ng Panginoon. Now, madaling mag-preach na lang. Madaling magkantahan na lang tayo. Mas madali yun eh. Kasi yung heal the sick, deliver the captives, it takes anointing to do that. Yung preaching, mag-prepare ka lang eh. Lagi ka lang ng konting mga joke, okay na yan. Pero yung magpagaling ng may sakit, mag-cast out ng demons, gumawa ng milagro, it takes anointing to do that. And mga kapatid, that anointing is available for you. That anointing is available for us. Alam niyo, takot lang ang diablo eh. Kaya pinipigilan ng kaaway ito, takot ang diablo eh. Kapag lahat ng mga churches natuto ng PhD, lahat ng mga churches, they preach the gospel, they heal the sick, they deliver the captives, natuto ng deliverance, magpalayas at magpalaya ng mga tao, matutunan to ng church. Nako, takot ang diablo dyan eh. Ito na yung sinasabi sa Book of Acts, the church becomes unstoppable.
magiging unstoppable eh. Hindi nga lang din paramihan eh. Di ba? Oh, mas marami kami. Ilan na kayo? Oh, 200 na kami. Kayo, ilan kayo? Hindi lang paramihan eh. Pwede kasing marami, but they are crowd. Crowd lang eh. Naikosyoso lang eh. Ano nangyari? Lumakad yung bingi. Oh. Nakakalakad pala talaga. Pwede kasing crowd lang eh. Crowd lang eh. Pero ang nais ng Panginoon, hindi paramihan lang. Kaya nung magka-chat kami ni Pastor Mike eh. Sabi sa akin ni Pastor Mike, Pastor, mga more or less, mga nasa ano po tayo sa training eh. Para iniisip ko, parang nung chinachat ni Pastor Mike, parang nasa isip ko, si Pastor, inuunahan na ako. Iniisip ni Pastor Mike, baka konti lang pumunta eh. Pero nasa isip ko, bakit ba? Kahit nga, 3 lang pumunta dyan eh. 1 on 3 kami, di ba? Walang problema eh. Sabi ng Bible, isang kaluluwa makakilala sa Panginoon, didiwang ang langit. Paano kung may 1, 2, 3, hindi na ligtas na yun eh. Pero natuto. Kung paano yun dapat, may party talaga sa langit. Di ba? Kahit isa, nagsama pa nga po ako ng team eh. Actually, may mga in-invite pa ako, pinapasama ko, hindi lang nakasama yung iba eh. Mga 30 dapat nadali ko. 1:5 eh. 5 yung dinideliver. Kasi yung pinagpipray, 5 sila, alis! Tanggal talaga yun. Magandang laban talaga eh. Kasi hindi paramihan eh. Pwedeng marami, walang nabago. Mas gusto ko pa yung konti, tas lahat nabago. Okay yun eh. Mas okay yun eh. Mas okay yun. Kasi ang dami, nag-enjoy lang yung iba. Kulang. Diba? Kasi ito, panawagan ng Panginoon para sa atin. Panawagan ni Lord para sa iyo. At yung power available. Available. Naghihintay lang ang Panginoon ng bubuhusan eh. Naghihintay ang Lord ng babagsakan itong power na ito. Diba? Ay ang tanong, willing ka ba? Na Lord, gamitin mo. Nakakatakot, pero okay lang. Diba? Kasama naman kita. Kasi di ka ba natakot? To be honest. Nandideliveras ako, mga napuposes, natatakot din ako. Yung pag dinideliveras, meron akong dinideliveras, yung gitarista namin, daming karga. Hindi ko alam kung dahil ba't gitarista siya o hindi ko alam, pero ang daming karga. Nung pinagpipray ko sa YouTube, in-upload ko sa YouTube yun eh. Pinahalam ko sa kanya. Nung pinagpipray ko, gumagano sa upuan. Tapos yung pinagpipray ko, pambira, sabi ko, may matindi to ah. Pero praise na lang. Kasi nagsasabi siya sa akin, Pastor, pag-pray mo ako. Bakit? Kasi Pastor, tuwing nagkikitara ako sa church, sumasakit yung balikat ko. Dito, laging nangangalay. Sabi ko, ano ba sakit mo? May tama ba yung balikat mo? May injury ka ba? Hindi, wala naman to Pastor eh. Paglinggo lang talaga eh, pag nagkikitara sa kanong gitara, hindi naman kabigatan yung gitara. Sumasakit daw talaga lagi. Pray nga tayo na, may karga nga. Hindi yung gitara yung karga. May evil spirit nga na gumagano. Pero pinanalangin, pinalayas at pinalaya siya ng Panginoon. O hanggang ngayon, Anton, nagigitara. Inuuwi na nga yung gitara eh. Pastor, uwi ko na to ha. O sige, bahala ka. Mag-practice ka. Bakit? Kasi pinalaya ng Panginoon. Diba? At tayo ngayon, palalayain ng Panginoon at i-impart sa atin ng Panginoon itong power na ito. Hindi ako. Sino ba ako? Isa lang akong hamak na taga-Bulacan. Diba? Pero ang Panginoon, ibubuhos ang power sa atin. At makikita natin ito, yung signs, miracles, and wonders that is from the Lord. At ako very excited ako. Very excited ako sa gagawin ng Panginoon. Kachat nga kami ni Pastor Mike, sabi ni Pastor Mike, Pastor, new season talaga to. Talagang may bagong malaking gagawin ng Panginoon. At ramdam ko rin yung excitement na yun. Ramdam ko rin yun. May matinding gagawin. Akala nyo, ganda na ng ginawa ni Lord? Sa Gen Rev dati? Ay, naku. Pati
patikim pa lang. Patikim pa lang. Mas malalaking mga bagay ang gagawin ng Panginoon sa atin. Amen. Amen. Praise the Lord. Sige pa kayo tayo lahat. Tinitignan ko po kayo, parang gutom na kayo eh. Tayo po'y manalangin. Let's close our eyes. Father in heaven, thank you for your word today. Lord, nandito po ang iyong mga anak sa umagang ito, desiring and asking and believing, O Lord, sa iyong kapangyarihan, believing, asking, and surrendered, O God, sa iyong harapan. Lord, alam mo po ang puso, ang motibo ng bawat isa sa amin dito. Lord, you know our hearts. You know our intentions. Alam mo pa yun. Alam mo puso namin, Lord. And Lord, we are here not to lift up our name, not to lift up the name of a church, not to lift up a person, but Lord, we are here to lift up your name, to bring you glory. And Lord, I pray to each and every one of us, O Lord, release the anointing, Lord, the apostolic anointing to each and every one of us. Lord, alam mo ang puso ng bawat isa. Lord, release this power to your people. Nawa, Panginoon, hindi lang ito maging impormasyon sa amin. But Lord, ibuhos mo at nawa maranasan namin ang kapangyarihan nito. Salamat po, Diyos, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Ang manatili tayo nakatayo. Gusto kong balikan yung sa PowerPoint natin, mga kapatid, sa huli. Yung lifeguard station, putol to eh. Sabi, sa bandang huli, mga kapatid, over the years, things started to change. It started small, yung lifeguard station. Someone suggested a coffee machine in the station to keep the lifeguards sharp. Oh, may point naman. Tama naman. Para na hindi inaantok yung mga lifeguard. Naglagay sila ng coffee station. And said, come of you cushy chairs, then a TV. After all, they hear long hours. Might as well make it comfortable. Tagal nila, tagal ang duty. Gawin natin komportable ang mga lifeguard. Then came renovations. They built a second floor with a lounge, installed a grill out the back, held appreciation parties, decorated the place with beachy wall art and ocean-themed coats. It slowly became a community hangout. Aba, naging tambayan na yung lifeguard station. Former lifeguards would drop by and tell old stories. Town council members used the place for planning meetings. They even started holding fundraisers, not for rescue training, but to upgrade the sound system. Wait lang. Ano nangyari? Yung lifeguard station na built supposedly to save lives. Ang nangyari, parang naging frat house eh. Tambayan na lang, meeting, naglagay ng mga dekorasyon, kwentuhan ng mga old stories. Eh ano ba ang mission ng lifeguard house? To save, to watch the ocean, and to save lives. Actually, may katuloy pa yan eh. Ito na lang nailagay eh. Habang nagpa-party sila, may nalunod. Oh, eh kasi busy sila kakaparty, wala nag-rescue.
ma-defeat yung purpose. Alam yun, nawa, I pray sa church, hindi maging katulad nitong lifeguard station. Naglagay tayo ng mga dekorasyon, magkwentuhan tayo ng mga magagandang kwento, mag-meeting tayo. Okay naman, walang problema, hindi masama yun. Pero ang mission natin, to save lives. Again, church, our mission, to save lives. Mga buhay ng tao makakilala sa Panginoon. Maligtas. Mga pamilya maligtas, makalaya. Amen. Mga buhay mabago, mga relationship ma-restore. At paano yan? PhD. Preach the gospel, heal the sick, deliver the captives. Kapatid, yakapin natin ito. Itong Apostolic Monday. This is not for a chosen few. This is for everyone. This is for every believer of the Lord Jesus Christ. The power and the anointing from the Lord. Let me pray for you. Taas natin dalawang mga kamay. Lord, in the name of the Lord Jesus Christ and by the power of the sovereign Holy Spirit, release your anointing and your power to your people today. The anointing to preach the gospel. The anointing to heal the sick. The anointing to deliver the captives. I pray and declare, Lord, let your power manifest in this church. I pray, Lord, for Jesus, your Generation Revival Fellowship. Lord, Lord, let this church be known as a church that preaches the gospel. Let this church be known as a church that heals the sick. Let this church be known as a church that delivers captives. Lord, I declare and I pray, bawat kamay ng mga tao, Panginoon, na nandito sa training, Lord, I pray, hipuin mo na ngayong kapangyarihan. Sovereign Holy Spirit, fill each and every one of us right now in the mighty name of the Lord Jesus Christ. And Lord, release your great anointing. Release your great power, Lord, upon your church. Na Panginoon, we are here not to be entertained. We are here not just to enjoy. We are here not just to have fun. We are here not just to play games. But Lord, we are here to preach the gospel. We are here to heal the sick. And we are here to deliver the captives with your power and with your anointing. Church, receive it now. In the mighty name of the Lord Jesus Christ, we pray. Everybody say, Amen and Amen. Malakas ang palakpak para sa ating Panginoon. Praise God. O, pakisabi sa katabi mo, you are anointed. Sa kabila rin, sabi mo, you are anointed by the Anointed One. Praise the Lord. God bless you. No? And shalom. Shalom sa ating lahat. Sorry. Sige po, palakpak po natin si Pastor Nathaniel. Yan. Okay. So, isang ano na tayo, mag-set na tayo, isang long table tayo para sa ating lunch. Pero